Magandang araw po sa inyo mga kabansa. Kayo ay nasa Iparas kay Paras. At ito ang inyong lingkod, paglinawan na nagbubungan ng pagbati para sa ating sekretary. Magandang hapon po muli, mga minahal nating mga kababayan. Ito na naman tayo dito sa Iparas kay Paras. At kailan lamang pinakita natin yung kabulastugan ng gobyerno na pinamunuhan ni Marcos Jr. or Makoy for short. Pero hindi natin nakalain na may mas masahol pa rin or kasing masahol na isang politiko na sobra-sobra rin ginawa na kabulastugan sa taong bayan. Isa itong babae pa naman at napaka-kunwari na napaka-righteous. Kunwari na napaka-Diyosa or whatever, no? Pero kung buksan mo ang kahon, makikita mo ang baho nitong taong ito. Kaya nga ang karamihan ng tao, when we started calling her something, that name, it has now been a byword. And yung baho niya ay tinatawag na virus. Virus. Kaya nga, hunti-virus. Kaya hunti-virus. At kamakailan lang na-discover na yung kanyang mga testigos daw sa ginamit sa Senado noong they were trying to squeeze, they were trying to malign, they were trying to make people believe that Pastor Apollo Kibuloy was a rapist, these were all untrue. They even told the public, yung mga testigo, na si Sara Duterte at si President Rodrigo Duterte ay may maraming armas. Eh ngayon, it turns out to be gawa lang ni Hontiveros ang submitter or presentar nitong testigo. So ito, mga papakinggan natin itong si alias Rene nagsalita na laban kay Hontiveros. Ito, pakinggan natin. Ako po si Michael Maurilio alias Rene. Hindi po ako pinilit na magsalita ng katotohanan. Kusang loob ko pong inilalahad ang mga nagawa kong kasalanan at mga plano laban kay Pastor Apollo C. Kibuloy at sa Kingdom Ministry. Ako po yung witness, kinuwang witness ni Senrisa Hontiveros na nakatakip yung muka. Pero ngayon, hindi na sapagkat nagsasabi na ako ng totoo. Binayaran po ako ni Senrisa Hontiveros para mag-testify laban kay PRRD, VP Sara at kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Lahat ng sinabi ko at kasama ko doon na nag-witness sa Senado ay ginawa lamang ni Senrisa upang papagsakin si Pastor at ang buong kingdom at kunin ang kanilang mga ari-arian. Ngayon po ay hinahanap at tinatakot ako ni Senrisa. Ako po ay dating full-time worker ng Kingdom of Jesus Christ na pinamumunuan ni Pastor Apollo Kibuloy. Na-convert ako noong 2015 at naging full-time noong 2019 kung saan na-assign po ako sa Glory Mountain sa Davao City. Lumabas po ako ng 2021, ngunit nagpaalam po ako ng maayos at pinayagan naman ako ng Kingdom dahil may balak po akong bumalik pagkatapos ng ilang taon. Noong January 2024, nag-vlog po ako kasama ang isang ex-full-time na si Lawrence Capuno dahil nagsimula na noon yung unang pagdinig na sa Senado sa pangunguna ni Senrisa Hontiveros tungkol sa mga aligasyon ng sexual abuse at human trafficking na isinampalaban kay Pastor Apollo Kibuloy. Sa vlog na yun, pinasinungalingan namin yung mga claim ni Blenda Portugal alias Amanda at nung iba pa na pawang kasinungalingan lahat. Noong February 2024, kinontak ako ng isang ex full-time na si Shishir Bandari
at inalok na maging witness sa Senate investigation ni Senador Risa kapalit ng financial assistance. Pumayag ako dahil sa panahon din yun, nangangailangan din ako ng pera. Binigyan ako ni share ng email ng opisina ni Sen. Risa upang magpadala ng formal na email kahit anong aking sabihin daw. Sabi niya kapag nakipag-usap ako sa kanila, sabihin ko lamang na taga-kingdom ako at lumabas na sa ministry at idagdag ko daw na sinasaktan ako ni pastor. So sa aking email, sinabi ko doon na galing ako sa kingdom at lumabas noong 2021. Ilang araw pagkatapos noon, kinontak ako ng isang staff ni Sen. Risa na si Fiona upang makipag-meet sa akin through video call. Sa pag-meeting namin kay Attorney J. Becama, Chief of Staff ni Sen. Ontiveros, pinagawa ako ng affidavit tungkol sa mga gawain ko sa loob ng kingdom, mga transaction at operation na kinasangkutan ko. Ang isinulat ko doon ay pawang mga personal kong experience lamang at wala akong binanggit na pananakit, sexual abuse o human trafficking sa aking salaysay. Matapos kong ibigay yung affidavit, muli kaming nag-meet ni Attorney Becama. Pagkaraan ng 2 araw, binigyan niya ako ng revised affidavit na naglalaman na ng mga karagdagang aligasyon ng pananakit ni Pastor na hindi ko naman naranasan o nakita. Kasama rin dito yung maling pahayag na ako daw ay nasa sa SMNA News kahit hindi totoo dahil ako ay nasa Glory Mountain mula 2019 hanggang 2021. Makikita mo dito na talagang itong si Hontiveros, itong Laila de Lima, itong Trillanes, at saka yung isang pare, ay there a big conspiracy to create stories to malign people na hindi nila nagustuhan or they want to bring down their political career or to ipapahiya or shame these people in the public. So, ito po, without us saying what is on our mind, dahil klarong-klaro na itong si Hontiveros ay through her minions, yung kanyang chief of staff at mga ibang staff, ay klarong-klaro na gumagawa ng mga peke na mga affidavit at making it appear as the truth. Si Attorney Topacio is saying now na ikaw, Hontiveros, I dare you, sasabihin ko lahat ang baho mo and I dare you to file libel cases against me. Ito, pakinggan natin si Topacio sa mga sinasabi niya tungkol dito sa kabulastugan nitong si Hontiveros. Risa Ontiveros. Diba, may lumabas na witness na siya daw ay binayaran para siya ay mag-testify kay Apollo Kibuloy. Laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Alam niyo po, hindi na po ako nagugulat dyan eh. Kasi ako, personal, nakausap kami na mga witnesses na binayaran. Sinasabi nila na binayaran sila ni Risa Ontiveros. 2 instances, personal. Kausap ko unang-una, yung kay Kian. Yung na-convict naman yung mga pulis. At talaga naman kung may kasalanan, karapat-rapat naman talagang convict. May justice. Oo, may justice. Pero noong una, dumapit po sa amin ni Congressman Jing Paras. Ayan, buhay na testigo ni Congressman Jing Paras. Yung tatay ng isang bata, nagre-reklamo, minor ito kinuha daw yung anak niya sa kanya nang walang pahintulot ni Risa Ontiveros. So lumapit kami sa CIDG. Kasama namin yung tatay, nagreklamo. Kaya yan, kasama yung isang official ng CIDG, kasama yung VACC, yung Volunteers Against Crime and Corruption, kasama si dating Congressman Jing Paras. Pumunta kami sa Senado para kausapin si Senator Risa Ontiveros. Natakot yata nung nalaman may CIDG, hindi kami hinarap, wala daw. Sabi noong staff niya. Although, sabi ng mga tao roon, nandun daw. Hindi na namin pinili, siyempre. Ayaw naman nating bastusin yun, Senador yun Senator of the Republic. That's number 1, Number 2, yung sa Farmally. Diba, hinarap namin sa media. Yung isang witness na sinabi, binigyan siya ng pera, binigyan siya ng e-bike ni Risa Ontiveros sa pamamagitan noong
abogada na connected kay Riz Ontiveros, miyembro ng kanyang staff. Oh, ayan, nasa akin pa yung video. Nandyan pa rin sa online yung testigo yun, yung video ng testigo. Kaya hindi lang may pagkakaila yun. Yung kay Kia, nandyan pa rin po online pag ni-research nyo. Kaya etong lumabas pong testigo na nagsasabing binayaran na naman siya ni Senator Riz Ontiveros para magtestigo laban kay Pastor Apollo Kibuloy, strike 3 na yan. Kay Riz Ontiveros, oo. At huwag niyong sabihin hearsay o patay lamang sa mga media reports yung aming sinasabi. Sapagkat personal po, nakausap ng inyong abang lingkod, yung tatay ng minor na kinuha nung grupo ni Riz Ontiveros. Pati yung sa family, kausap ko po, nandoon po ako nung binibideo yung kanyang testimony. Nandoon po ako. Kaya, etong pangatlo, hindi ko alam ito. Pero ako'y naniniwala sapagkat because of pattern sa batas, sa law and evidence, admissible yung mga previous acts to prove pattern. Halimbawa, ikaw ay inakusahanan, binubugbog mo yung asawa mo. Opo. O yung binubugbog mo yung girlfriend mo. Okay. Paglalabas so ng dating girlfriend mo na sinabi, nabugbog din po ako. Hindi yun pwedeng ebidensya na guilty siya na binugbog niya yung kasalukuyan niyang girlfriend. Okay. Pero, evidence yun to show pattern. Pattern of behavior. At ang pattern po, ng behavior ni Riz Ontiveros ay talagang mahilig po siyang magbayad ng testigo. At dapat po yan ay imbestigahan ng Ethics Committee ng Senado. At siguro may papayo ko dito sa abogado ni Pastor Kibuloy na naghain ng Ethics Committee complaint pagdating ng 20th Congress doon sa Senado. At sasamahan ko po siya kasi kailangan na pong tumigil itong ginagawang ito ni Senator Riz Ontiveros. So, at saka, Riza, demanda mo ako ng libel, para mailabas ko yung mga testigo na nagsasabi na pinayaran mo sila. Andyan pa rin yan. Riza, sige, banatan mo ko. Mag-upakan tayo. Bago may sasabihin pa sila, kaya daw tinitira, inuupakan ng iba si Riz Ontiveros, threat daw kay Sara Duterte. Sa 2028, si Sara Duterte po, naka 33 million votes. Si Riza, both times, natalo pa nga yan sa Senado, di ba? Both times, nanalo siya, kulilat siya. So, anong threat ang pinagsasabi nyo? Well, na-mention nga yung pangalan ko, at sa katotohanan, let me emphasize that hanggang ngayon, hinahamon ko pa rin yung ombudsman na daldal ng daldal ngayon, na ilabas mo na yung resulta ng pinahil kong kaso sa binanggit ni Ferdinand Topacio na kidnapping of minor. Hindi po ako naghunos dili na sampahan ng kaso yung Hontiveros. At mayroon pa kaming conversation ni dating Secretary of Justice ni Bit Aguirre na kanyang winayotap. So, may wiretapping case pa na pinahil ko. Pero itong si, with due respect, Mr. Martinez, kaibigan kita, pero napakadaldal mo ngayon tungkol dyan sa mga kaso na sinasabi mo na ipapile mo. Pinahil ng Congress, pinahil ni Aimee, pinahil ni Dick Gordon. Bakit yung pinahil ko? Wala ka pang action dyan. Itong kidnapping of minor that I filed against Hontiveros. Itong wiretapping case na pinahil namin ni Bit Aguirre kay Hontiveros. Tatlo kaming abogado na nag-file ng kaso for kidnapping of minor. Si Ginoong Attorney Eli Mayari at saka si Ginoong Attorney Iporom. Puro na yun mga old-timer. And we filed that case couple of years ago. Noong ano pa? Noong 2017 or 2018. Napakatagal na. At hindi mo inaksyonan, Mr. Ombudsman, hanggang ngayon. So, tapos, hindi lang tatlo ang sinasabi ni Perdi. Marami pang mga instances na itong si Hontiveros kasama si Laila de Lima, si Trillanes, may mga testigo pa na ino-audio. Ito, this was revealed by Bicoy. Yung si Bicoy at this was testified to also in an interview kay Attorney Sabio na na-discover pala niya na binabayaran nila yung mga testigo para
gumawa ng testimony dyan sa Senado, dyan sa mga forum whereby they want to bring down a certain politician. Sama ni President Rodrigo Duterte, kay Inday Sara, at saka mga iba pang politiko. So, ito po yung pattern. At mayroon pang isang sinasabi si ginang former Senator Miriam Santiago during the course of the impeachment against Corona. It was testified to by a certain witness that Hontiveros was also the mastermind in bringing in witnesses against Justice Corona. Ito po, pakinggan natin si ginang Miriam Santiago. Kung nakita ang nangyari, mag-file ka ngayon ng complaint on the basis of an anonymous complaint? Gusto mo kaya gagawin sa iyo yon? Do you want that to be done to you under the golden rule? Do you want to others, you should have others do unto you? And you want us to take you seriously? You have these documents attached to your complaint: sons of CJ Corona, TCTs, condominium certificates of title, deeds of absolute sale, certificates authorizing registration, bank records with amounts of deposits. Where did you get these documents? Answer me as briefly as possible, please, because I'm under a time limit. The group of Risa Ontiveros downloaded it po. But you're one of the signatories of the complaint. So, group of Risa Ontiveros, nangangalap ng mga sabi ni Miriam, fake documents at pinapapresenta sa Senado para lang to bring down Chief Justice Corona. And for sure, alam mo mga kababayan, ito hindi nyo alam, malaki ang premyo ni Hontiveros for the impeachment of Justice Corona. She won the heart of Noynoy Aquino. Remember, yung si Apnoy, yun ang may pasimuno ng impeachment kay Corona. Why? Because binaliktad ni Corona yung issue tungkol sa corporate ng Hacienda Loisita, converting into a corporate SDOs. Oo. So, nung naging Justice si Corona, Stock distribution. Oo. So, hindi makalimutan ni Apnoy na si Corona was the one responsible. So, talagang gusto niyang giitin si Corona. At itong Hontiveros, very close kay Noynoy yan. I remember that because when we were asking for the ouster of Gloria Macapagal Arroyo, magkasama kami niyan. We were in the minority in the House of Representatives. Si Noynoy. Yan, sila Escudero, sila Alan Cayetano, kami nila Rolex Suplico. In fact, nung namatay itong asawa nito, iiyak-iyak pa kami. Pinuntahan namin siya sa kwarto niya at nag-vigil pa kami para kasi kasama namin itong si Hontiveros noong panahon na yun. Nung gusto namin patanggal si Gloria Macapagal Arroyo. Yung ba yung sundalo? So they became very close friends of Noynoy. So, kaya nga pina-impeach ko yung Andres Bautista. He is now a fugitive from justice. Why? Because I know that Hontiveros did not really win in that election. It was the workmanship of Noynoy Aquino and Andres Bautista. Kaya naging senador yan. Kaya sabi nga ni Ferdy Topacio, mga kababayan, that kulilat yan nung una, talo yan. Tapos, sinave na lang ni Noynoy Aquino para nanalo, naging senador. So, yun po katotohanan, mga kababayan. Kaya, ito ngayon, this is a revelation, itong kay alias Rene, that will bring down Hontiveros. This is something for life na hindi na siya makabangon dito sa akusasyon na ito. So, yun po ang mga pangyayari dito, mga kababayan. Oo. So, yun po ang katotohanan dito sa Hontiveros na ito. At to top it all, doon sa sinasabi ni Ferdy Topacio
na pinuntahan namin yung opisina niya, ayaw kaming harapin para makuha, kasama namin yung tatay ng bata. Gusto niyang kunin yung mga minor children, tinago niyo yung Tiberos. At later on, sinabi na lang ng kanyang staff, Sir, nandoon na sa Bishop David. Kasabwat niya yun kasi member din ng akbayan yung Bishop David ng Caloocan. Doon tinago yung mga bata. Pero minaniobra nila, pati yung tatay, medyo nahilot yung tatay, hindi na nakuha yung mga bata. Mga kababayan. So, cardinal na ngayon yun, baka kondinal, hindi cardinal. Kasi siya yung nagtago ng mga bata Walang kwenta yung bishop na yun. So, yun po mga kababayan, ang katotohanan. So, I hope si Atty. Torion, and I'm calling on members of the Senate, this is a serious offense. Kakala ng false witnesses. Dapat the Committee on Ethics should really initiate an investigation against this hantavirus, mga kababayan. At saka may isang buwan pa si Sam Martires mag-re-retire sa July 27. Baka gusto pa niya ihabol yan. Biro mo yan. Para magbangon ka ng puri. Itong Martires na gustong maging nilagay na nga siya na Associate Justice sa Supreme Court. I remember, kasi kausap ko si isang justice na matalik niyang kaibigan. Talagang nagpalakad siya na maalis pagka Associate Justice because he was really eyeing the seat of the Ombudsman. Pero kung gigil ka na maging Ombudsman pero hindi ka naman gumagawa ng trabaho para Ombudsman tulad nitong kay Hontiveros na hindi mo inaaksyonan. Ang tagal na yan, wala kang saysay na maging Ombudsman. 2017 pa pala yung mga kalokohan ni Hontiveros na yan. Yun po mga kababayan. So, yun lang po mga kababayan ang nangyari dito sa ating bansa. Na kung masahol yung namumuno ng bansa, mayroon din mga senador na sobrang masahol din. Ito na yun. Kaya nagiging virus na yung kanyang ugali. It has become a virus. It has become a pattern of lies. Yun po ang sa Bisaya pa, mauna ang kamatuuran, aning bayhana. Okay? So, yun na po, mga kababayan, iparas kay paras. At Parigado, ikaw. Huwag kalimutan mag-subscribe dito sa Iparas kay Paras at i-click ang notification bell. Maraming salamat. Maraming salamat.